Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Orlan. Taong 1951, Dolores, Quezon. Magmula noong kabataan ni Orlan, palaisipan na talaga sa kanya kung sino ang kanyang ama. Araw-araw, itinatanong niya yon sa kanyang ulirang ina, pero kibit balikat lang itong nananahimik sa isang tabi. Animoy, lahat ng bagay na naranasan nito sa nakaraan, hindi na nito sinusubukang balikan pa. Nauunawaan naman niya ito, pero bilang anak, likas na sa kanyang maghanap ng ama. Maraming tao na rin siyang tinanong sa baryo, subalit sa kasamaang palad, maging ang mga ito man, walang kaide-ideya kung sino ang kanilang padre de pamilya. Dahil dito, inakala noon ni Orlan, pinagdidiskitahan lang siya ng mga ito. Gayunpaman, imbis na magalit, minabuti na lamang niyang palagpasin ng mga bagay na kanyang naririnig. Naniniwala siya, sa tamang panahon, malalaman din niya ang katotohanan sa likod ng kanyang misteryosong ama. Itong mga panahong ito, nasa edad 20 anyos na itong si Orlan. Nagtatrabaho siya noon sa isang maliit na bukid bilang tagasalok ng tuba. Ayon sa kanya, hindi madali ang ganoong trabaho, lalo pat kinakailangan mong gumising ng maaga. Malayo-layo rin ang nilalakad niya patungo sa trabaho, gawa ng 1 milya rin ang layo ng tubuhan mula sa labasan ng baryo. Di naman niya yun gaanong pinapansin, gawa ng maglilimang taon na rin siyang trabahador nito. Ayon kay Orlan, na ang trabahong yon, malaki-laki ang naitutulong sa kanila. Sa katunayan, dahil dito, hindi na nagtatrabaho yung nanay niya. Nasa bahay na lang nila ito, nag-aayos ng mga tanim na kanila namang ibinibenta. Kahit papaano inuunawa na lang yun ni Orlan dahil yung nanay niya medyo may katandaan na. Makakalimutin na rin ito at minsan hindi na rin siya nito nakikilala. Isang hapon, habang naglalakad siya papauwi, meron siyang napansing isang lalaki na kanina pang sumusunod sa kanya. Noong una hindi niya ito gaanong pinapansin, pero paglingon naman niya rito, napansin niyang nakatitig yon sa kanyang mga mata. Walang sabi-sabi, agad naman siyang tumigil sa paglalakad, sabay tanong sa lalaking yun ang, "Manoy, may kailangan ba kayo? Kanina ko pa kasi kayo napapansing sumusunod." Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, ngumiti lang naman yun sa kanya habang dahan-dahang lumalapit. Pagharap naman nilang dalawa, masaya namang inilahad ng lalaki kung ano ang pakay niya. Ayon sa lalaking yon, bawat taong sinusundan niya nagtataglay ng espesyal na kaluluwa. Mariin din itong inilahad, sino mang tao ang pinanggalingan niya, paniguradong makapangyarihan ito. Dagdag pa nito na, maging ito man, inaasam na makilala ang taong yon. Dahil sa sinabi nito, agad namang inilahad ni Orlan na matagal na niyang hindi nakikita ang kanyang ama. Doon na rin pa isa-isang naglabasan ang kanyang hinanakit dito, buhat sa pagiging isa nitong irresponsableng ama. Nakakatawang isipin na meron pa palang humahanga sa mga katulad ng aking ama na isang walang kwentang tao. Manoy, bagu-baguhin mo yung pananaw mo sa buhay. Di hamak na mas marami dito ang karapat-dapat para sa paghanga mo. Iritableng sagot ni Orlan sa lalaki.
Matapos naman niyang makapag-wika, agad naman siyang umalis. Gawa ng habang pinagmamasdan niya yung lalaki, nasisipat niya yung pangisi-ngisi na parabang nasisiyahan sa mga bagay na kanyang sinabi. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nang makabalik na siya sa kanilang tahanan, nadat na naman niya ang kanyang ina na kasalukuyang naglilinis ng bakuran. Nga pala Pinuno, nasa edad 50 anyos na pala yung nanay niya. Masasabi mang bata pa ito sa edad, sadyang kakaiba ang pagtanda ng katawan nito. Bukod sa mabilis ang kanyang metabolismo, madali rin siyang kapitan ng sakit. Dapat sana sa edad niyang yon, hindi pa siya gumagamit ng tungkod, pero sa pakiramdam nito, para na yung nag-eedad 80. Isa rin yun sa mga pinagbabasehan ni Orlan kung bakit madali yung kapitan ng sakit. Pagharap naman nilang dalawa, ngumiti lang naman ang nanay niya habang ipinagpapatuloy ang mga ginagawa nito. Nang masipat naman niya na medyo masaya ang nanay niya, sinubukan niya yung tanungin ukol sa nawawala niyang ama. Kahit kasi binatilyo pa siya, paulit-ulit niya pa ring hinahanap ang pagmamahal na nagmumula sa isang padre de pamilya. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman yung tumigil sa pagwawalis. Pagtitigan naman nilang dalawa, sinenyasan siya nitong pumasok sa loob para doon nila ituloy ang kanilang pag-uusap. Nang mapansin naman niyo ni Orlan, tahimik naman siyang sumunod dito habang pilit na iniisip ang magiging reaksyon ng kanyang ina. Bukod kasi sa hindi na bago ang ganoong kaganapan sa kanya, inaasahan na rin niyang hindi naman nila noon mapag-uusapan yung tatay niyang nawawala. Subalit, pag-upo naman nilang dalawa noon sa sala, dahan-dahan namang nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig niya ang nanay niya na unti-unting inilalahad ang katotohanan ukol sa kanyang ama. Ayon dito, inaasahan na nitong hindi niya habang buhay na maitatago ang tungkol sa misteryo ng kanyang asawa. Alam niya ring karapatan niyo ni Orlan na malaman, kaya labis siyang humihingi ng tawad ukol sa ginawa nitong pagkakait sa kanya ng katotohanan. Ngunit, kaya lang naman niya ito nagawa ay dahil sa kagustuhan nitong protektahan siya laban sa mga bagay na masasama. Hangad din itong lumaki siya ng normal kagaya ng iba at mailayo sa kapahamakan na minsang tinahak ng tatay niya. Mariin din itong inilahad na hindi isang ordinaryong tao ang kanyang ama. Marami ang tumitingala dito, kaya noong mga panahong nasa poder pa sila nito, wala silang karapatang maging malaya. Bawat galaw nila, kinakailangan itong malaman bago pa man nila maisakatuparan. Dagdag pa ng kanyang ina na sa pananatili nito sa bahay nila, marami yung mga kaibigang albularyo na araw-araw bumibisita. Kahit wala rin yung matinong trabaho, nabibigyan sila nito ng magandang buhay na halos hindi naman maisip ng kanyang ina kung papaano yon nakukuha ng kanyang asawa. Nang marinig naman ni Orlan ang sinabi nito, mas lalo pa siyang nagkaroon ng matinding hangarin para malaman ang katotohanan. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, nailahad naman ito sa kanya na buhay pa ang tatay niya. Kaya lang naman yun umalis sa kanilang piling ay dahil sa pagkakaroon nito ng lason sa katawan. Siyempre bilang ama, ayaw sila nitong madamay sa mga gulong kinakaharap nito. Kaya kahit masakit man para ditong umalis, naglakas loob yung lisanin ang kanilang pamilya. Paulit-ulit din itong inilahad sa kanyang ina na hanggat hindi pa nasa tamang edad itong si Orlan, wag na wag niyang sasabihin
ang tungkol sa mga nangyari sa nakaraan. Hindi lang ako sigurado, anak. Pero bago siya umalis dito, ang sabi niya sa akin na lason siya. Nahawa rin ako ng lason na yon, kaya ako nagkaganito. Pero ikaw malusog ka, kaya kahit papaano masaya na rin ako. Ngayong alam mo na ang nangyari sa tatay mo, ano na ang gagawin mo? Hahanapin mo pa ba siya o mananatili ka sa tabi ko? Ikaw na ang magpasya. Alin man ang piliin mo dyan, wala ka sa aking maririnig. Basta gawin mo lang ang mga bagay na makapagpapasaya at bubuo sa iyong kaluluwa. Wika ng kanyang ina, matapos naman itong mailahad ang tungkol sa katotohanang nasa likod ng pagkawala ng kanyang ama. Dahil sa sinabi nito, halos hindi naman niya maiwasang umiyak sa harapan mismo ng kanyang ina. Yung tuwa niya kasi noong nararamdaman, hindi niya kayang maitago pa dahil sa wakas, tuluyan na din niyang napatunayan na hindi isang irresponsableng tao yung lalaking bumuo sa kanya. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, may kinuhang isang maliit na baul, yung nanay niya. Pagbukas naman niya rito, tumambad sa kanya ang isang maliit na puting garapon na naglalaman ng puting usok. Habang pinagmamasdan niya ito, naihalin tulad niya yon sa isang ulap, gawa ng kahit may selyo ang garapon, patuloy pa rin yung umiikot sa loob. Maya-maya pa, pagkakuha naman niya sa bagay na yon, dahan-dahan naman niya yung binuksan at kasabay nito ang mabilis na pagpasok ng usok sa kanyang ilong. Dala naman ang pagkabahala niya, ilang beses niya pa yung sinubukang isinga pero di na talaga yun lumabas pa. Hindi naglaon nang mapagtanto naman ni Orlan na nasa loob na yon ng kanyang sistema. Pilit naman niyang tinanong ang kanyang ina, ukol dito. Ayon sa nanay niya, ang usok na kanyang nakita sa loob ng garapon ay ang pisikal na wangis ng gabay ng kanyang ama. Tanging siya lamang ang may kakayahang magtaglay nito, gawa ng sa kanya yon ipinamana. Dagdag pa nito na, araw lang ang magiging pagitan bago yon tuluyang magising sa kanyang katauhan. Matapos naman itong marinig ni Orlan, halos hindi niya talaga mawari kung ano ang ibig nitong sabihin. Buong buhay niya kasi, hindi siya naniniwala sa ganoong mga bagay sa kadahilan ng hindi ganon ang paligid na kanyang nakagisnan mula nung siya ay isilang. Gayunpaman, pinili niya pa rin doong maniwala buhat sa nanggaling ang mga katagang yon sa bibig ng kanyang ina. Matapos naman nilang mag-usap, kumuha yon ng isang puting kandila, sabay sindi nito sa harapan niya. Pagsilay naman niya sa kanyang ina, agad naman siya nitong inabisuhang lumuhod at pumikit. Dahil sa utos nito, wala naman siyang nagawa noon, kundi ang sumunod. Habang nasa ganun siyang pwesto, inilahad ng nanay niya sa kanya na pagnilayin niya ang kanyang mga kasalanan. Makakatulong kasi ang paghingi ng tawad upang hindi na siya pahirapan pa ng gabay ng tatay niya. Naniniwala kasi ang nanay niya noon, anghel ang nakita nilang usok na nasa loob ng garapon. Kabilang din ito sa 3 pinakamalalakas na gabay ng kanyang ama noong kapanahunan nito. Nang marinig naman yon ni Orlan, agad naman niyang binuksan ang kanyang puso sa pamamagitan ng paglahad ng kanyang mga kasalanan. Panginoon, patawarin niyo ako. Nakapagsalita ako ng masama sa mga magulang ko. Inaamin ko,
Marami akong bagay na ikinagalit, lalong-lalo na sa aking ama. Nagawa ko ho ito, buhat sa kawalan ko ng kaalaman ukol sa kanya. Pero ngayong nagsalita na ang aking ina, maraming salamat ho at hindi niyo ako pinabayaan. Kung wala ho kayo, baka kinasuklaman ko na siya ng husto. Pabulong na wika ni Orlan sa kanyang ina habang nangingilid ang kanyang luha. Matapos naman niyang makapagwika, agad naman siyang nanalangin ng taimtim para sa ikalilinis ng kanyang kaluluwa. Sa totoo lang, pinuno, noong mga panahong yon, wala pa talaga siyang kaide-ideya ukol sa mga bagay na pinaggagawa niya. Basta ang nais niya lang mangyari, masunod ang kagustuhan ng kanyang ina. Makalipas pa ang ilang minuto, nang tapos na siya sa kanyang ginawa, meron siyang narinig na isang napakagaang tinig na nagmumula sa kanyang isipan. Noong una, hindi niya naiintindihan ang mga sinasabi nito. Pero habang tumatagal, unti-unti na yung nagiging klaro. Lumipas pa ang mga araw, nasipat na niya ang katauhan ng nilalang sa kanyang pangitain, lalong-lalo na sa panaginip. Minsan, napapanaginipan niyang nakaupo yun malapit sa kanyang higaan, matyagang naghihintay sa kanyang paggising. Magmula noon, dahan-dahan ang nagkakaroon ng ideya si Orlan ukol sa mga bagay na merong kaugnayan sa mga lihim na karunungan. Buwan pa noon ang dumaan, inumpisahan na rin niyang pag-aralan ang mga libretang iniwan ng kanyang ama sa kanya. Sa pananaliksik niya, marami siyang nalaman ukol sa mundo ng mga engkanto at sa mga dimensyong katabi nito. Unti-unti na rin siyang nagkakaroon ng pag-asa na maaaring sa panahong yon, buhay pa ang kanyang ama. Dahil sa mga ganoong paniniwala, lahat ng pamamaraan na kanyang nalaman, pilit niyang sinusunod. Sa tulong at gabay din ng kanyang ina, hindi na naging mahirap para sa kanya ang mga bagay na kinakailangan niyang unahin. Ayon dito, upang maging malakas si Orlan sa paggamit ng mga lihim na karunungan, kinakailangan niya munang palakasin ang kanyang pisikal na katawan. Yun kasi ang pinakamahalagang aspeto bilang isang antingero, lalo pat hindi sa lahat ng pagkakataon, purong kombating espiritual ang makakaharap niya. Hindi lang yon, tinuruan din siya nitong makipag-usap sa mga hayop, lalong-lalo na sa mga elementong naninirahan sa bawat lugar. Naniniwala rin ito na sa tatahakin niyang larangan, lahat ng maaaring gamitin kinakailangan niya itong matutunan. Sa loob ng halos 6 na buwan, walang ibang ginawa si Orlan kundi trabaho at pagsasanay. Halos marami talaga siyang isinakripisyo para dito, pero hindi naman niya yun gaanong iniisip pa. Sa kasagsaga ng mga bagay na pinaggagawa niya, doon din niya nakumpirma na isang manghuhula at espiritista ang kanyang ina. Kaya nito ibinunyag ang kanyang totoong pagkatao ay para lamang maipakita sa kanya na hindi pa pumapanaw ang kanyang ama. Gayunpaman, kahit nasa mundo pa rin ng mga buhay ang kaluluwa nito, hindi pa rin yun nagpakakampante sa kadahilan ng kakaiba ang nangyari at pinagdaanan nito. Ayon nga kay Orlan, sa lahat ng sinabi ng kanyang ina, tanging ang mga nangyari lamang sa tatay niya ang hindi pa nito nagagawang mailahad. Hindi niya mawari pero tuwing nag-uusap sila, iniiwasan niyong talakayin ng nanay niya. Nare-respeto naman niya ang nararamdaman nito, lalo pat alam din niya sa kanyang sarili na hindi rin biro ang pinagdaanan ng kanilang padre de pamilya bago yun tuluyang mawalay sa kanila.
Matapos ang kanyang pagsasanay, nagdesisyon siyang ituuna muna ang kanyang atensyon sa pagtatrabaho. Bagaman mulat na, wala pa noon sa kanyang plano ang umalis sa kanilang baryo. Nababahala kasi siyang gawin ito dahil bukod sa salat pa sila sa buhay, hindi rin niya maisip ang sitwasyong maaaring kaharapin ito kapag umalis siya. Isang hapon, habang nagsasalok ng tuba itong si Orlan sa nyugan, meron siyang nasipat na grupo ng mga nilalang na nagnanakaw ng buko. Yung dalawa sa mga ito, iniinom pa yung mga tubang pinaghirapan nilang kunin, kaya ang ginawa niya, dali-dali naman siyang bumaba para sitahin ang mga ito. Hindi naglaon nang marating na niya ang puno ng nyog na kinaroroonan ng mga kalalakihang yon. Walang pagdadalawang isip naman niya yung sinigawan na nagsasabi ng, "Hoy! Ang kakapal naman ng pagmumukha ninyo! Bakit kayo nangunguha ng hindi sa inyo? Hindi nyo ba alam? Ilang buwan na namin yung pinagtiisang palakihin. Hindi man lang ba kayo naaawa sa mga katulad naming namumuhay ng patas?" Matapos naman niyang makapagsalita, ilang beses niya pang tinaga ang nyog na inaakyat ng mga ito, dahilan para mapilitan na yung bumaba, dala-dala ang kanilang mga itak. Pagpalibot naman ito sa kanya, pansin na pansin naman noon ni Orlan ang tila bang hindi maipagkakailang galit ng mga taong yon. "Bakit? Anong gusto mong mangyari? Gusto mong gulpihin ka namin ngayon dito? Baka nakakalimutan mo. Malayo tayo sa mga kasamahan mo. Kung papatayin ka namin ngayon, walang makakaalam." Wika nung isang lalaking malapit sa kanya. Sa estado nito, alam ni Orlan na may edad na yon dahil bukod sa kulukulubot nitong balat, namumuti na rin ang mga buhok nito. Pero sa kabila ng lahat ng yon, hindi pa rin siya nagpakakampante, gawa ng bakas sa mukha ng matanda na hindi yun natatakot pumatay. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, bahagya naman siya noong napaatras, matapos niyang masipat itong bumubunot na ng itak. Pagbaba naman ito ng itak na yon, paulit-ulit na siya nitong sinindak hanggang sa dumating ang puntong nasipat na niya ang mga kaibigan nito na dahan-dahan ang lumalapit sa kinaroroonan niya. Dahil sa pangyayaring yon, mabilis naman niya yung iniwasan at nung makalayo na siya, biglang nahawakan ng isa sa mga kasamahan nito yung balikat niya. Buong puwersa siyang dinarag ng taong yon, habang pilit naman siyang nagpupumiglas mula rito. Ngunit dahil sa tindi ng pagkakakapit nito sa kanyang damit, hindi niya na yun nagawa pang matakasan. Maya-maya pa, paglapit naman niya sa lalaking kausap niya, walang pagdadalawang isip naman siya nitong tinaga sa ulo, dahilan para mapaisip si Orlan na katapusan na yon ng kanyang buhay. Subalit, pagtama naman ng talim ng itak, laking gulat na lamang ng mga taong naroon nang bigla yung tumalbog na parabang tumama ito sa isang malambot na bagay. Sa panig naman niya, wala naman siyang ibang naramdaman maliban sa matinding sakit dulot ng pagtama ng matigas na bagay sa kanyang ulo. Matapos naman ang pangyayaring yon, agad naman siyang tinatalian ng lalaki habang nagwiwika yun sa kanya ng, "Kaya naman pala malakas ang loob mo dahil meron kang karga." Pero huwag kang mag-alala. Maya-maya niyan sinisiguro ko sa'yo, pagsisisihan mo rin ang mga bagay-bagay. Marami akong alam na pambasag sa mutya. Tingnan natin kung alin doon ang mas epektibo. Nang marinig naman ni Orlan ang sinabi nito, hindi naman niya maipagkakaila ang nararamdaman niyang takot at kaba.
Bukod kasi sa wala pa siyang karanasan, umiiwas din siya na baka dahil sa pangyayaring yon, makasakit siya ng ibang tao. Sa pagpapatuloy naman ng pangyayari, wala naman siyang ibang nagawa kundi ang makipag-usap. Sa abot talaga ng kanyang makakaya, pinili niyang kumbinsihin ang lalaking yon, pero sa kasamaang palad, wala din itong nagawa. Kapag kasi nagsasalita siya, tinuturing yon ng mga magnanakaw bilang isang malaking insulto sa kanila. Hindi naglaon, nang mapagtanto naman niyang wala na siyang magagawa, ipinagpasa Diyos niya na lamang ang lahat. Sa isip-isip noon ni Orlan, anuman ang kahahantungan ng kanyang buhay sa mga oras na yon, malugod niya itong tatanggapin. Para sa kanya, wala naman yung problema, lalo pat unang-una, hindi naman siya ang nakaagrabyado. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagmamasid, dahan-dahan niyang nasipat ang lalaki na hinahasa ang itak nito habang binubudburan niyo ng pangontra. Ilang beses niya ring inihipan niyo ng mga pambasag mutya nang sa gayoy bumauna ang talim nito kapag sinubukan niya na yung itaga sa katawan ni Orlan. Matapos naman yung maisakatuparan ng lalaki, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanya habang nakangisi. Maya-maya pa, pagharap naman nilang dalawa, inutusan naman ito ang mga kasama nito na payukuin siya. Ang nais kasi nitong mangyari, laslasi ng kanyang leeg hanggang sa tuluyan na yung kumalas sa kanyang sariling katawan. Nang mapagtanto naman yon ni Orlan, buong lakas naman siyang nagpumiglas habang pilit na humihingi ng tulong sa mga kasama niyang malapit lang sa kanya. Maigi niya ring hinahanap ang kinaroroonan ng mga ito nang sa gayoy madali niyang matawag ang mga pangalan ng mga katrabaho niyang yon. Subalit sa kasamaang palad, walang duminig ng pagtawag niya. Napakasakit nun para sa kanya, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na hindi malayo sa lugar nila yung mga kasama niya. Maaaring natatakot lang din ng mga ito, kaya naman hindi na siya nito sinubukan pang lapitan. Gayunpaman, lubos siyang ikinalungkot ni Orlan dahil doon niya napagtanto, kasama niya lang pala ang kanyang mga kaibigan sa oras ng kasiyahan. Pero sa panahon ng panganib, handa siya nitong kalimutan alang-alang sa kanilang mga sarili. Dahil sa naunawaan niyang yon, unti-unti siyang nakaramdam ng matinding galit. Pagdilim naman ng kanyang paningin, laking gulat na lamang ng mga kawatan nang bigla siyang makawala mula sa mga lubid na itinali nito sa kanyang katawan. Pagtayo naman niya sa harapan ng lalaki, sinubukan pa siya nitong tagain sa ulo, pero pagtama ng itak na yon, tumalbog yon patungo sa pagmumukha ng lalaki, dahilan para bawian yon ng buhay. Sa pagbagsak naman ng katawan nito sa lupa, bakas sa mukha ng mga kasama nito ang matinding pagkagulat. Bawat isa sa kanila, halos hindi makagalaw, gawa ng kitang-kita nila sa likurang bahagi ni Orlan ang isang taong nababalot ng anino, nakatayo ng tuwid, at sa may bandang gitna ng mga paa nito, nakatarak ang isang mahabang espada. Nakabalot din sa katawan nito ang dalawang parang mga pakpak ng uwak, habang nanlilisik ang mga mapupula nitong mga mata na nakatitig sa kanila. Dahil sa pagpapakita ng nilalang na yon, wala namang nagawa ang mga kawatan kundi ang umatras habang paulit-ulit na isinisigaw ang mga katagang, "Demonyo! Isa kang demonyo!" Matapos naman nila yung sambitin, doon na sila nagsipulasan papalayo kay Orlan.
Sa abot ng kanilang makakaya, sinubukan nilang tumakas sa lugar na yon, pero sa dulong bahagi nito, nadatnan siya ng mga itong nakatayo. Kahit anong gawin ng mga taong yon, patuloy lang silang bumabalik sa kanyang kinaroroonan. Nang mapagtanto naman nila ito, minabuti naman nilang sumuko na. Naniniwala kasi ang mga taong yon, wala na silang kakayahan pa para matakasan ang kanyang mga kamay. Bukod kasi sa pagod na sila, alam din ng mga taong yon na hindi pa siya gumagawa ng hakbang. Ilang minuto pa ang lumipas, pagkabunot naman ng kanyang gabay sa espadang hawak nito, lahat ng mga katawang nagtatago bigla na lamang lumitaw sa kanyang harapan. Nang masipat naman yon ni Orlan, dahan-dahan na siya doong lumapit habang nagwiwika sa mga ito ng, "Hindi ba't kayo kanina ang nagtangka sa buhay ko? Bakit kayo ngayon natatakot? Hindi likas sa mga katulad niyong maging duwag, gayong isa lang ang inyong kalaban. Subukan niyo akong pigilan. Baka meron pa kayong magagawa." Nang marinig naman ng mga kawatan ng kanyang sinabi, doon na yon naglakas ng loob na pagtulungan siya. Nang mapansin naman ni Orlan ang binabalak ng mga ito, agad naman niyang kinuha sa lupa ang karit na kalimitan niyang ginagamit sa pagpuputol ng dulong parte ng mga papausbong na bulaklak ng nyog. Paghawak naman niya rito, halos hindi naman niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Sinasabi noon ng kanyang puso na huwag siyang papatay ng tao, pero yung utak niya, inuutusan siyang protektahan ang kanyang sarili anuman ang mangyari sa kalaban nila. Pilit din siya nitong kinukumbinse na hindi niya magiging kasalanan ang pagkamatay ng mga kawatan na nanggulo sa kanilang sinasakahan. Matapos naman yung maunawaan ni Orlan, nagdesisyon na siyang makipaglaban sa mga ito. Upang hindi rin siya magdalawang isip, sinubukan niyang isantabi ang kanyang emosyon pansamantala. Dahil sa kanyang ginawa, unti-unti naman siyang sinakop ng galit hanggang sa umabot na sa puntong wala na siyang pakialam kung anuman ang mga mangyayari sa mga panauhing yon. Ilang minuto pa ang lumipas, buong puwersa naman niyang sinugod ang mga ito na siyang naging sanhi upang pagtulungan naman siya ng mga panauhing yon. Base sa pagkakatanda niya, umabot sa 9 katao yung nagtulong-tulong para pabagsakin siya. Ngunit sa kabila ng dami nito, hindi pa rin yun sapat para tuluyan siya nitong pangibabawan. Sa katunayan, kahit talo siya ng mga ito sa bilang, bigo pa ring mapantaya ng mga kawatang yon ang kanyang hindi pangkaraniwang lakas. Maya-maya pa, dahil sa liksi ng mga kilos niya, lahat ng kanyang mga kaaway namatay sa kanyang mga kamay. Bawat isa sa mga ito, kung hindi pugot ang ulo, hindi na makilala. Bukod kasi sa punong-puno sila ng hiwa sa muka, parang nakaugalian na noon ni Orlan na lapain ang mga balat nito upang masigurong hindi na yon mamukhaan ng mga taong makakakita sa mga bangkay nito. Hindi naglaon nang mapagtanto niyang patay na ang mga kawatang yon. Dali-dali naman niyang kinaladkad ang mga bangkay nito patungo sa liblib na lugar na nasa labas lang ng sakahan nila. Tinambakan niya yun doon ng mga tuyong dahon at walang pagdadalawang isip na sinindihan ito upang hindi na yun umalingasaw pa. Matapos naman niya itong gawin, dali-dali naman siyang bumalik sa kinaroroonan ng kanyang mga kasama. Pagdating niya noon sa kubong pinagpapahingahan nila, bumungad naman ang 3 sa mga ito. Tulalang-tulala, animoy meron itong iniisip na problema.
Dahil dito, agad naman yung nilapitan ni Orlan para kausapin. Wala ba kayong narinig na sigaw kanina? Bungad na tanong niya. Nang marinig naman ng tatlo ang kanyang sinabi, ramdam naman niya ang tila bang pag-iwas ng mga ito sa kanyang naging tanong. Maya-maya pa, nang magkaroon na ng lakas ng loob na sumagot ang mga ito sa kanya, mahinahon naman yung nag-uwi ka ng, Wala kaming narinig, Orlan. Bakit? Dahil sa sinabi nito, tumawa na lamang siya at kasabay nito ang pagdura niya ng harapan sa mga taong yon. Upang makaiwas sa anumang gulo, minabuti na lamang niyang manahimik habang naghihintay ng oras kung saan maaari na silang makauwi. Pagtungtong naman noon ng hapon, agad naman niyang iniwan ang mga ito. Magmula noon, pinilit niya na talagang idistansya ang kanyang sarili, gawa ng siguradong sigurado siya na hindi maaasahan ng mga ito sa oras ng panganib. Sa pagdating naman niya sa kanilang pamamahay, agad namang bumungad sa kanya ang nanay niyang tahimik na nakaupo sa labas ng bahay nila. Nang mapansin naman ito ang kanyang pagdating, dali-dali naman yung kumaway sa kanya na para bang meron yung pakay. Paglapit naman ni Orlan sa kanyang ina, tapatan naman itong inilahad ang tungkol sa mga bagay na nakikita nito sa kanyang mga mata. Ayon sa kanyang ina, kahit hindi niya alam ang pinagdadaanan ni Orlan, naniniwala siyang may nangyari doong hindi kaaya-aya. Mariin din itong inilahad ang matindi nitong pagkabahala, gawa ng yung kainosentihan sa kanyang mga mata, tuluyan ng nawala. Orlan, alam kong tumatanda ka na, pero sana wag mong kakalimutan, may mga mabubuti pa ring tao. Hindi lahat masama kagaya ng inaakala mo. Maging mahinahon ka sa iyong pagpapasya dahil yan ang makakatulong sa iyo. Tandaan mo, ano man ang isipin mo, susundin yan ang iyong gabay. Ikaw ang namamahala sa kanya, kaya lahat ng magiging pasya niya, yon ay naaayon sa iyong kaluluwa. Batid kong nalalapit na ang iyong paglalakbay, kaya sana huwag kang mag-atubiling umalis kung yon ay kinakailangan. Huwag mo na akong isipin, sapagkat kaya ko namang buhay ng aking sarili. Hihintayin ko kayo rito ng iyong ama. Wika ng kanyang ina. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang makaramdam ng matinding panlulumo. Magmula kasi noong bata pa siya, yon ang kauna-unahang pagkakataon na naramdaman niya ang kanyang ina na nagsasalita mula sa puso nito. Para sa kanya, isa yung napakasakit na tagpo, gawa ng hindi niya lubos maisip ang kanyang buhay na wala sa poder ng kanyang ina. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman ang kagustuhan nitong maglakbay na siya sa lalong madaling panahon. Pagtatapat pa nito na kahit anong iwas niya sa bagay na yon, darating at darating pa rin ito. Nakaukit na yon sa kanyang tadhana, kaya na may sa ayaw at sa gusto niya, yon ay matutupad. Matapos namang marinig ni Orlan ang lahat ng sinabi ng kanyang ina, nanlulumo naman siyang nagwika doon ng, Kung iiwan ko ba kayo, Nay, may papangako niyo bang magiging maayos ang lagay ninyo rito? Kayo ho ang inaalala ko eh.
Kaya kahit gusto ko mang hanapin si Itay, hindi ko yun magagawa. Para akong isang barkong nakaangkla sa pag-aalala po sa inyo. Nang marinig naman yon ng kanyang ina, tumangulang naman ito habang dahan-dahang hinahawakan ang palad niya. Pagtitigan naman nilang dalawa, napangiti lang naman ang kanyang ina, bakas sa pagmumukha nito ang pag-asang ibinibigay sa kanyang mga kamay. Dahil dito, wala namang nagawa itong si Orlan, kundi ang sumunod. Sa isip-isip niya, bubunga rin ang sakripisyo ng kanyang ina kung sisiguraduhin niyang sa lalong madaling panahon makakauwi siya kasama yung tatay niya. Matapos naman nilang magkasundo sa mga bagay-bagay, nagdesisyon na siyang magtalaga ng eksaktong petsa para sa pag-alis niya. Mula Dolores, minabuti muna niyang tahakin ang bundok ng Banahaw upang magtanong sa mga pamilyang gumagabay dito. Malakas kasi ang kutob noon ni Orlan na ang pamilyang yon malaki ang maitutulong sa kanya. Base na rin sa salaysay ng kanyang ina, hindi malayo ang kanilang pamilya sa mga ito. Sa katunayan, binigyan pa siya noon ng mga lumang bagay ng nanay niya na maaaring makilala ng mga taong yon sa oras ng kanilang pagkikita. Nga pala, Pinuno, meron kayo nabanggit dati ukol sa mga pamilyang nagbabantay sa bundok Banahaw. Hindi lang ako sigurado pero baka yung pamilyang tinutukoy dito meron ding kaugnayan sa mga nakaraan niyong kwento. 2 araw pa noon ang lumipas na ihanda na nga ni Orlan ang lahat ng kanyang pangangailangan. Nag-imbak na rin siya ng pagkain para sa maiiwan niyang ina para lamang masiguro na magiging magaan ang pamumuhay nito habang wala siya. Sa kasagsagan naman ng pananatili niya sa kanilang tahanan, halos lahat ng mga kapitbahay nila inabisuhan niya ukol sa pag-alalay sa kanyang ina. Gumawa rin siya ng panibagong bakod ng kanilang tahanan nang sa gayoy hindi yon mapasok ng mga taong di naman nila kilala. Sa pagdating naman ng puntong na isaayos na niya ang lahat, minabuti naman niyang magpahinga ng 1 araw bago maglakbay patungong Banahaw. Para rin makasiguro sa kanyang paglalakbay, marami siyang taong kinausap ukol sa bundok na yon. Base sa kanyang pananaliksik, doon niya napag-alaman na pugad ng iba't ibang uri ng nilalang ang lugar na kanyang pupuntahan. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang plano, lalo pat malakas ang kanyang kutob na yon ang pangunahing daan para matuntun niya sa lalong madaling panahon ang kanyang ama. Sa pagdating naman ng araw na kanyang pinakahinihintay, hindi pa man sumasapit ang bukang liwayway, kasalukuyan na siyang naglalakbay papalabas ng baryo. Habang binabagtas niya ang daan, may mga nakakasabayan pa siya noong mamumundok, pero hindi niya na yon binahagian ng karagdagang detalye ukol sa mga bagay na kanyang gagawin. Ang nais kasi noong mangyari ni Orlan, tanging siya lamang at ang kanyang ina ang makakaalam ukol sa bagay na yon. Ilang oras pa ang lumipas, bago pa man tumungtong ang 3:00 ng hapon, sakto naman ang pagdating niya sa paanan ng bundok Banahaw. Mula roon, hindi niya maipagkakaila ang ganda ng tanawin ng lugar. Kagaya rin ng inaasahan, may mga katutubo siya doong nasipat na abalang-abala sa panghuhuli ng mga galang hayop. Yung iba merong hila-hilang kalabaw
At sa direksyong tinatahak ng mga ito, alam niyang tutungo yon sa bundok ng Banahaw. Dahil dito, nagmamadali naman siya doong lumapit para magtanong. Maya-maya pa, nang makalapit naman siya sa mga ito, agad naman niyang tinanong ang tungkol sa pamilya ng mga awon-awon na kanyang hinahanap. Dagdag pa ni Orlan na kakilala yon ng kanilang pamilya at napag-utusan lamang siya ng kanyang ina na bumisita doon. Upang maniwala din sa kanya ang mga katutubo, ipinakita niya rito ang isang lumang sungay ng kambing na kadalasang sinusukbit sa ulo ng mga angka ng awon-awon kapag meron silang ginagawang ritual. Pagsilay naman doon ng mga katutubo, bigla naman yung napatahimik at kasabay nito ang pagwika sa kanya ng lalaking namumuno sa grupo ng mga maninila. Dahil dyan sa ipinakita mong patunay, sasamahan ka namin. Malapit lang dito ang kanilang bahay. Pero sana, kung makakapaghintay ka, sabay-sabay na tayo. Hindi rin kami dito tatagal. 4:00 lang ng hapon ang aming palugit sa labas ng Banahaw. Dagdag pa nito na, kaya hindi sila doon nagpapaabot ng gabi. Gawa ng marami doong hindi kaaya-ayang nilalang ang gumagala. Isa din sa kanilang mga inaalala ay yung mga gabunang aswang na nakaluklok sa bundok ng San Cristobal. Pagtatapat pa ng katutubong yon, maraming beses na silang nagkaroon ng engkwentro laban sa mga ito, kung saan yon ang naging dahilan upang malagasan sila ng mga kapatid. Matapos naman yung marinig ni Orlan, doon niya napagtanto ang tila bang pagmamadali ng mga panauhing yon. Pansin na pansin din niya ang iilang mga pandigmang gamit ng mga katutubo, kahit ang ipinunta nito sa paanan ng bundok ay pawang paninila. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, kagaya ng napagkasunduan, matyaga naman siyang naghintay sa mga ito. Hindi naglaon nang makahuli na ang mga katutubo. Dali-dali naman nilang tinahak ang daan patungo sa gitnang parte ng bundok Banahaw. Habang binabagtas nila noon ang daan, maya't maya naman ang pagsilay niya sa mga engkantong parang umaaligid sa kanila. Makalipas pa ang ilang oras ng paglalakad, narating na nga nila ang isang kubo na nakatirik sa mataas na parte ng bundok Banahaw. Pagsilay naman niya sa loob nito, doon niya nasipat ang isang makisig na lalaki na nakaupo sa harapan ng isang maliit na gasera. Meron yung iniinom at sa estado ng ginagawa nito, napansin niyang kakatapos lang nun maghapunan. Pagbaling naman ng paningin ng lalaki sa kanila, agad naman yung lumabas, hawak-hawak ang 2 asong nakatali sa gilid ng bahay nito. Maya-maya pa, pagpasok naman ng kanilang grupo, masaya naman sila nitong binati ng magandang gabi. Nagtapikan din sa braso yung katutubo at yung lalaki habang may kung anong bagay na pinag-uusapan nito gamit ang kanilang sariling dialekto. Siyempre, kagaya ng inaasahan, hindi naman yun pinansin ni Orlan. Sa halip ipinagpatuloy lamang niya ang kanyang paglalakad papalapit sa taong yon. Nang magkaharap na silang dalawa, agad naman niyang inilahad ang pakay niya. Ipinakita niya rin ang mga bagay na ipinadala ng kanyang ina nang sa gayoy mapatunayan na kaibigan siya ng mga ito. Dahil sa kanyang mga dala, agad namang nagtiwala sa kanya ang lalaki. Sa kanilang pag-uusap, hindi naman maiwasang magulat ni Orlan
dahil sa tono ng pananalita nito, parang kilalang kilala na talaga nito ang kanyang nawawalang ama. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap nila, walang pagdadalawang isip naman siya nitong inanyayahan papasok ng kanilang bahay. Nang marinig naman yon ni Orlan, tahimik naman siya doong sumama habang maiging pinakikinggan ang istorya nitong merong kaugnayan sa kanyang ama. Alam mo, iho, maraming beses na kami nagkasama ng ama mo. Sa lahat ng taong nakilala ko, walang makakapantay sa kanya. Napakagaling niya sa lahat ng bagay. Hindi siya katulad ng ibang debino na dumedepende lamang sa kanilang mga karga. Siya ang uri ng tao na hanggat kaya ng sarili niyang katawan, yun lang ang gagamitin niya. Sa totoo lang, nung ipinagdadalang tao ka pa lang, naibahagi ka na niya sa akin. Ayon sa ama mo, sa lahat ng bagay na nangyari sa kanya, ikaw ang pinakamagandang dumating sa buhay niya. Yun nga lang, ako na mismo ang humihingi ng kapatawaran sa kawalan niya ng presensya noong lumalaki ka. Alam kong may naitanim kang galit sa kanya. Kaya sa pagkakataong ito, hayaan mong pawiin ko yan lahat. Paliwanag nung awan-awan habang pumapasok sila sa bahay nito. Nang marinig naman yon ni Orlan, maya't maya na ang pagpatak ng kanyang luha, gawa ng hindi niya lubos sukat akalain na ganun pala siya kamahal ng tatay niya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makarating na sila sa sala ng bahay nito, doon na inumpisahan ng lalaki ang paglalahad sa kanya ng totoo. Ayon dito na, nagmula ang kanilang istorya ng ama ni Orlan, ilang dekada na ang nakakaraan. Kagaya ng nanay niya, nagkakilala din sila nito sa isang baryo sa Dolores kung saan matunog noon ang subukan ng karga tuwing pista. Base sa pagkakatanda nito, hindi na pinapayagan ng mga antingero sa lugar na yon ang ama ni Orlan na sumubok sa subukan, gawa ng sa kanilang lahat, yun lamang ang may pinakalihitimong malakas na mutyang tinatangan. Dahil sa pangyayaring yon, hindi naman ito doon pumunta para magpamalas pa. Ang tanging ginawa nito sa lugar, pagmasda ng paligid, nang sa gayoy masigurong wala doong nagtatagong nilalang na nagdadala ng panganib sa mga ordinaryong tao. Pagtatapat pa ng awon-awon na, ito mismo ang unang nagpakilala sa kanyang ama, gawa ng labis itong humahanga sa taglay nitong presensya. Magmula noon, naging magkaibigan na sila at hindi naglaon, madalas na rin ang pagbisita nito sa kanilang lugar. Sa paglipas pa ng mga taon ng kanilang pagsasama, meron doong naibahagi ang ama ni Orlan ukol sa hinahanap nitong nawawalang kaharian ng mga sinaunang aswang na nagtatangan ng kapangyarihan ng mga anghel na tumalikod sa Diyos. Pagtatapat pa nito na, kahit siya walang kaide-ideya ukol sa bagay na yon. Ngunit dahil sa mga lumang pahina ng librong ipinakita ng kanyang ama, doon ito napagtanto na yon ay totoo. Dagdag pa nito na, pilit niyang pinipigilan noon ang ama ni Orlan na hanapin ito, pero sa kasamaang palad, hindi niya yun nagawa. Habang patagal ng patagal kasi, mas tumitindi ang pagmamalabis nito na mahanap ang kahariang yon. Matapos naman nila itong mapag-usapan, naging madalang na ang pagbisita nito sa kanila hanggang sa nabalitaan na lamang niya isang araw na nagkaroon ng walang lunas na lason ang katawan ng ama ni Orlan. Pilit na tinulungan ng nanay niya pero maging ito man, nahawa sa sakit na yon. Ayon pa sa awon-awon na,
Sinubukan niya pang tulungan ito pero maging siya wala ring nagawa. Dahil sa may kalayuan noon ang bahay nila sa bawat isa, hindi naman araw-araw siya doon nakakapunta. Sa kasamaang palad, pagbalik niya sa pamamahay nila Orlan, hindi niya na yon nadatnan pa. Basta ang tanging nailahad ng kanyang ina, umalis ito para tapusin ang mga bagay na nasimula nito. Siyempre bilang kaibigan, hindi naman ito maiwasang mag-alala, kaya ang ginawa niya, pilit siyang humanap ng paraan para matukoy ang lugar na pinuntahan nito. Subalit sa kasamaang palad, ang bakas ng ama ni Orlan parang bulang naglaho. Pasensya ka na kung hindi ako nakatulong para mapigilan ang iyong ama. Aminado akong nagkasala rin ako sa iyo, kaya humihingi ako ng kapatawaran. Si Tatay Goryo mo, napakalakas nung dibino. Sigurado akong hindi siya basta-bastang madadaig ng kalaban. Kung nasaan man siya ngayon, naniniwala akong para yun sa ikabubuti niyong mag-ina. Wika ng awan-awan matapos nitong mailahad ang lahat ng nalalaman nito tungkol sa ama niyang ilang dekada nang nawawala. Nang marinig naman yon ni Orlan, napayuko lang naman siya habang umiiyak. Sa puntong yun kasi, doon niya naramdaman ang kagustuhan ng tatay niya na manatili sa kanilang puder. Gayunpaman, dahil sa kinakaharap nitong problema, wala na rin yung pagpipilian kundi ang mawalay sa kanila. Basta ang iniisip na lamang niya noon, saan man yun pumunta, yon ay para sa ikagaganda ng kanilang mga buhay. Ang tanging hiling na lamang niya na sana'y dumating ang pagkakataon na matuntun niya ang kanyang ama na nasa maayos ng kalagayan. Maaring lahat kayong nakikinig ngayon, nagtataka na kung ano ang ibig sabihin ng awan-awan. Hayaan niyong ilahad ko sa inyo kung ano ito. Para sa mga hindi nakakaalam, ang awan-awan ay isang uri ng antingero. Kadalasan gumagamit sila ng mga elemento para lipulin ang kanilang mga kalaban. Kilala rin silang nagbabantay ng mga mahalagang bagay, kagaya ng mga banal na lupa, tirahan ng mga diwata, at mga lugar na pinagtataguan ng mga mahalagang kayamanan ng nakaraan. Kadalasan sila rin ang may pinakamaraming karunungan pagdating sa mga sinaunang digmaan. Bukod kasi sa mga librong pinagpasapasahan ng kanilang angkan, marami din silang naitabing talaan ng mga kasaysayang nalimot na ng panahon. Alam kong hindi sasang-ayon ang iilan sa mga nakikinig ngayon dito. Pero sa palagay ko, ang mga awan-awan ang may pinakamaraming karunungan pagdating sa kasaysayan. Balik tayo sa kwento. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, ipinakita ng lalaki sa kanya ang mga naiwang gamit ng ama niya. Kabilang sa mga ito, ang isang panyong punong-puno ng talandro at iilang mga buhay na medalyon na kadalasang ginagamit nito para hindi yun maligaw ng daang tinatahak. Maliban sa mga ganoong bagay, meron din itong ibinigay sa kanyang garapon na naglalaman ng mga halamang gamot para sa kahit na anong karamdaman na maaari niyang makuha dulot ng kanyang paglalakbay. Alam kong hindi ka dito titigil, Orlan. Hayaan mong ibigay ko ito sa iyo para makatulong kahit papaano. Nakikita ko sa iyong katauhan ang nawawala mong ama. Naniniwala ako na sa pagtanda mo, magiging kagaya ka rin niya. Naway gabayan ka palagi ng nasa itaas at sana'y ilayo ka niya sa kapahamakan. Wika nung lalaki sa kanya.
Nang marinig naman ni Orlan ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang sumasagot doon ng, "Maraming salamat sa tulong na ibinigay niyo. Palang araw, magagantihan ko rin ang mga bagay na ito." Dahil sa kanyang sinabi, tumangulang naman ito habang dahan-dahang tumatayo. Pagsilay naman niya sa lalaki, mariin naman siya nitong inabisuhan na manatili lang sa kanyang kinauupuan. Ilang minuto pa ang lumipas, bumalik yon sa kanyang tabi, bitbit ang isang plato na naglalaman ng masasarap na pagkain. Nang masipat naman yon ni Orlan, hindi niya na yon natanggihan dahil aminado din siyang gutom na siya. Sa paglalim pa ng gabi, habang naghihintay sila sa pagbabalik ng mag-ina nito, panay naman ang kanilang pagmamasid sa buong paligid. Sa estado ng lalaking yon, nararamdaman na niyang hindi na ito mapalagay, kung kaya't siya na mismo ang nag-abiso na kung maaari hanapin na lang nila ang mag-ina nito. Matapos naman yung marinig ng lalaki, dali-dali naman yung nagsindi ng sulo, sabay sang-ayon sa kanyang sinabi. Habang binabagtas nila noon ang daan, nailahad sa kanya ng lalaking yon ang tungkol sa nangyayaring anihan ng mga aswang na naninirahan sa bundok ng San Cristobal. Ayon dito na, kaya yun nag-aalala dahil ilang oras na ang lumipas sa ipinangakong oras ng pag-uwi ng kanyang asawa at ng 2 anak na lalaki. Pagtatapat pa nito sa kanya na, kahit hindi yun lumabas ng bundok, medyo nababahala pa rin ito, lalo pat ang mga malalakas na gabunan, merong kakayahang pumasok sa bundok na yon kapag naghahari na ang kadiliman. Dagdag pa nito na, maraming beses nang nangyari ang ganoong kaganapan sa lugar nila, pero hindi nito nagagalaw yung mag-ina niya. Bukod kasi sa subok na niya ang abilidad nito, alam niya ring hindi yun basta-bastang mapapatay kung isang gabunan lang ang maglalakas loob doong kumaharap. Matapos naman yung marinig ni Orlan, hindi naman niya maiwasang mag-alala para sa pamilya ng awon-awon. Kalahating oras pa ang lumipas, pagdating naman nila sa unahang bahagi ng bundok, doon nila nasipat ang grupo ng mga gabunan na nakaupo sa mga sanga ng matataas na puno. Nakapalibot yun sa isang patag na lugar kung saan may isang maliit na batong nakabaon sa gitna nito. Pagsilay naman ang kasama ni Orlan sa pinakagitnang bahagi ng patag, doon niya nasipat ang kanyang panganay na nakatayo na halos maligo na ng dugo. Bagaman nang hihina na ito, pilit pa rin itong pinoprotektahan ng kanyang ina sa abot ng kanyang makakaya. Pagsilay naman niya sa pangyayaring yon, halos hindi naman niya maiwasang magulat, gawa ng yung kamay ng binatang nakikita niya binabalot ng nag-aalab na apoy. Sa kaliwang kamay naman ito, may nakakapit doong mga bato na parang meron din itong kakayahang kumontrol ng iba pang mga elemento. Dahil sa kanilang mga nasaksihan, dali-dali namang tumakbo ang ama ng binata habang nagwiwika sa kanya ng, "Tara na, Orlan! Tulungan mo kami!" Okay. Opinion ko sa kwento. Sorry nakasando ako ngayon kasi nasa kwarto lang. Ito na. Ito na yung sinasabi ko sa inyong series natin na mahaba. Well, hindi siya mahaba in terms of episodes, no? 1 hour kasi siya per ep. Pero ang haba nito kasi ang daming mangyayari dito. Isipin niyo episode 1 pa lang, ang dami wala nang paligoy-ligoy yung kwento. Sinabi ka agad na unang-una nawawala yung tatay ni Orlan. Diba? Hahanapin niya yon. So, ngayon, nandito siya sa baryo ng mga awon-awon o yung
tao na awon-awon. Pinaliwanag ko na yung awon-awon. Ako nga, ngayon ko lang narinig to no, yung awon-awon. Tapos, may sinabi yung sender natin na yung nagbabantay ng bundok ng Banahaw, baka raw may kinalaman yung pamilya na yon dun sa kwento ko na yon. Hindi ko na maalala eh. Series ba yun? Yung tagapagbantay ng bundok Banahaw, hindi ko maalala. Basta, yon, medyo may karugtong daw yon o hindi lang sigurado ni sender kung may kinalaman yung kwento na yon. Pero malaki yata siguro yung tsansa kasi 'di ba? Hindi naman babanggitin ng sender yon kung hindi talaga mapapasok yun dun eh, 'di ba? Tapos eto na. Yung tatay ngayon nito ni Orlan, hinahanap yung kaharian ng mga sinaunang aswang. Sobrang solid nun. Alam nyo, hindi na ako masyado magbibigay pa ng opinion kasi medyo mahaba-haba pa tong serye na to eh. So, pahintay na lang ako sa episode 2. Sunod natin yan siguro bukas o sa susunod na araw. Basta, kapag maganda yung timing o kapag maganda yung araw, lalapag kagad natin yan. Pahintay na lang ako sa episode 2. Salamat. Ang kwentong ito